Good day, students! Ako nga po pala Sir Lorenzo Inofre at ngayon ay pag-aaralan natin tungkol sa isang detailed working drawing. Pero bago tayo mag-drawing, alamin muna natin kung ano isang detailed working drawing. Ang detailed working drawing is a technical drawing of a single part of a machine or mechanism. It provides sufficient information to allow the part to be made. This drawing must be drawn in a large scale so that all parts of the object will be clearly shown. So dito sa isang detailed working drawing ay pinapakita yung mga parts or mga mechanism ng isang machine or ng isang object. So dito inihiwa-hiwalay ng iba't ibang mga parts para malaman natin kung ano po ba yung mga information na nakapaloob dun sa isang part ng isang mechanism, machine, or ng isang object. Kalimitan, pag maliit po ang isang object, pinapalaki po natin ito or binibigyan natin ito ng large scale or pinapakita natin in large scale. Now, there are important things to be considered in making the detailed drawing. So first, identify the parts to be drawn in detail and circle the parts to be drawn. Use the leader line to point out the parts to be drawn and indicate notes that serve as reference of the part to be drawn in detail. So itong mga important tips na ito ay mga kailangan po natin sa isang detailed drawing. Now, ano po ba yung purpose or yung gamit na isang detailed drawing? Una, dinidescribe na ito yung shape or itsura ng isang object na dinidrawing. Whether it is a machine, whether it is a object, so kailangan i-describe yung shape po niya. Now, it indicates the dimension of the object drawn. Dito po pinapakita rin sa isang detailed drawing yung sukat ng mga object. Lastly, it provides any additional information required to make the object drawn. So dito po malalaman kung ano po yung part ng isang object na gawa sa kahoy, gawa ba ito sa plastic, gawa ba ito sa metal. So dito binibigyan tayo ng additional information. Such additional information is usually shown in the form of one or more notes. So the characteristics of detailed working drawing is detailed drawing can be drawn in a separate sheet. So dito pwedeng sa isang papel, dito yung isang part, sa second paper yung isang part, sa isang papel, isang part, para mapakita yung iba't ibang klase ng drawing or iba't ibang klase ng parts. Detailed drawings can be usually found beneath the assembly drawing. So nakaibabaw yung full assembly drawing, then sa ilalim yung iba't ibang klase ng details. So detailed drawing should be drawn in a larger scale to clearly show the parts. So dito pinapakita yung mas enlarge, kung maliit po yung object, pinapalaki po yung object para makita po yung mga details na kailangan tingnan. Then dimensions in detailed drawing should be clearly shown clearly. So dito mahalaga yung pinapakita po natin yung sukat. Kung wala yung sukat, di po natin malalaman kung gaano kalaki, kaliit yung isang object. For example, yung isang drafting table. So, pinapakita dito yung C detail A, B, C at saka D dito sa right side. So, din po sa ilalim, nakikita natin yung iba't ibang mga kanto or ano po ba, kung paano ba sila nagpo-connect. So, dito, sa isang detailed drawing, pinapakita dito yung detailed joints. Or paano ba nagpo-connect yung mga parts ng isang drafting table. Nalaman niyo na kung gaano kahalaga ang isang detailed working drawing. Ngayon, i-drawing naman natin ating drawing number 04-01 entitled Detailed Working Drawing. So, ang kailangan natin dito ay ating ruler, lapis, at pambura. Simulan na po natin. So, sa ating ruler, maglagay muna tayo ng 1.6 cm na height. 1.6. Simula left side, papuntang right side. 1.6 cm.
Tapos, lalagyan natin siya ng guidelines. Guidelines, manipis na linya. 1.6 na height. I-project natin siya from left side to right side. So, guidelines. So, hindi masyado makita na linya. So, medyo light lines lang po muna. So, unahin natin yung takip ng ballpen, which is yung sa may top view part. Top view. So, siya po ay naka 4 cm. So, 4 cm. Simula dito hanggang 4 cm. Ilagay muna tayo ulit ng guidelines. cm. Now, ito na po siya. Sundin natin yung sukat na nakapaload din sa ating detailed working drawing. So, 1.6 tapos merong 0.2 na spacing. So, 0.2 centimeters. So, 0.2 na maliit lang. Then, i-project natin siya simula din sa may point na ginawa natin palabas po doon. Another guideline lang po muna. Then, yung takip ng ballpen, yung mismong locking mechanism ng maliit dito. So, paano siya gawin? So, kuhanin muna natin yung kalahati ng 1.6. So, ang kalahati ng 1.6 is 0.8. So, 0.8. So, sa ruler po natin, 0.8 cm. Lagay po natin siya dito. Yung kalahati, 0.8. Tapos, meron pong 0.25 na nakalagay. 0.25 pataas, 0.25 pababa. Yung 0.25 pataas at pababa na yun, so yun yung magiging silbi nating sukat from the center pataas, 0.25 pataas, 0.25 pababa. 0.25 pataas, 0.25 pababa. Tapos, i-project natin siya 2 centimeters, 4 cm palabas. Tapos i-close natin siya. Now, so pwede, nagawa na natin yung mga guidelines. So pwede na po natin siyang kapalan ng linya or object lines. Centimeter plus 2 centimeter. 4 centimeter. So, nagawa natin kagad yung takip ng ballpen. Now, simulan naman natin sa may rubber part, which is
1.5 yung kanyang sukat, pero kailangan muna natin ng 1 cm na space. So, 1 cm na space, 1 cm na space, tapos 1.5 na sukat. Guidelines lang muna ating gagawin. Sa loob ng 1.5 na yun, na rubber na yun, so kailangan may mga lines po siya sa loob. So, ang spacing po niya is 0.2 cm. So, 0.2 ang space. Lagyan muna natin siya sa baba at saka sa taas. Guidelines lang muna. Tapos, saka natin siya kakapalan. So, meron na tayong rubber part. Next natin yung casing ng ball pen. Casing ng ball pen, another 1 cm. Then spacing. Pero meron po siyang 0.2. 0.2 na space sa baba at saka sa taas. So, bakit mayroong 0.2 na space? So, para pumasok po yung takip ng ball pen, papunta doon sa casing natin. So, to visualize po, so ito po yung takip ng ball pen, naka top view, tapos yung rubber casing na missing, then ito yung mismo case, para pumasok po yung ating ball pen sa mismo casing. So, ito po yung 1.6. So, may 0.2 na yung spacing dito sa taas, tsaka sa baba. So, i-project muna natin siya. 0.2. 0.2. At saka 0.2. Taas at saka baba. So, magaling tayo ng 0.2 dito. 0.2, tsaka 0.2. Extend natin. Guidelines lang muna ulit. Another set of guidelines. Then, siya po ay 8 cm. So, sa ating ruler, 8 cm. From 0 to 8. Tapos, pwede na natin siyang kapalan. Kasi nakuha na natin yung sukat, nakuha na natin yung guidelines, kakapalan na po natin siya. So, nakuha natin yung mismong casing ng ballpen. So, dito naman yung mismong takip sa likod. Paano takip sa likuran? Ito po yung ballpen. Ito po yung mismong takip. Dito sa mismong drawing po natin. Yan. Yung kabuuan po niya is simula taas baba. Another 1 cm, 1 cm in space. Then, simula taas lang po, bababa is, lilihan po natin siya as guidelines. Then, meron po 1.2 na nakalagay. So, 1.2 to 1.2. Then, 1.5 cm na spacing. Kuhanin na po natin ito. Guidelines.
Tapos, angle na po natin. Guidelines na po. After makuha ng mga guidelines, pwede natin siyang kapalan. At meron na tayong takip, rubber casing, o rubber yung nakalagay sa gilid, yung case ng ballpen, at yung sa likod ng ballpen. Tip cap na tinatawag. So, meron na po tayong tinatawag na top view. Lagyan na natin ng guidelines, ang pangalan. Lagyan natin siya ng top view. So, after natin mag-drawing yung top view, i-drawing naman natin yung front view. Now, so simula po dito, meron po tayong 5 cm na spacing. 5 cm na space. 5 cm na space. 5 cm na space. 5 cm na space. Ilagay mo ng guidelines from left to right. So, another guidelines, then gawin na po natin yung front view. Simulan muna natin ulit sa takip. Ang takip ay, ang height po niya, again, 1.6. 1.6 again. Tapos i-project ko natin siya from left to right. Ay, malaki. Ang liit rather. Drawing po natin. From left to right, guidelines. So, unahin po muna natin yung takip ulit. Kuhanin natin yung gitna ng takip, which is 1.6, 0.8 ulit. 0.8. Then, same dimension, simula po dito pa baba, i-project lang natin. Guidelines po ang projection. Next natin is 0.2 sa taas saka sa baba. Space sa taas. Space sa baba. Then, i-project natin siya papunta dito. Guidelines.
Mali. Burahin natin. Guidelines. Another set of guidelines. Tapos, pwede na natin siyang kapalan. So, meron pa siyang ito, yung locking mechanism nasa taas, which is gagawin pa natin siya ng 0.3. 0.3 ang height. So, maglagay tayo ng 0.3 na height dito. May 0.3. Then, ang sukat niya ay same lang dito sa taas. I-project lang natin siya. Another set of guidelines. 0.3. Guidelines again. Then, pababa, 0.2. Another 0.2. Pababa. Then, kapal na po natin. So next natin is ito. Project na natin din siya pababa. Another guidelines. Then 0.2 cm. Pwede natin siyang kapalan. Line sa loob. I-project naman natin ito. Ano ba? Straight line, guidelines. Then, point to ulit. Point to sa baba, point to sa taas. Point to sa baba. Right. Point to sa taas. Point to sa taas. Point to sa baba. Then project. Guidelines ng ulit. Then, pwede natin siyang kapalan.
Then the last one is yung dulong takip. Project natin yun siya. Baba. Spray vertical line. Then 1.2 ulit dito sa baba, 1.2 sa taas. Sorry, 0.2 sa baba. Point ko sa taas. Then, guidelines. Then, kapalan na po natin. At ganito po gumawa ng isang front view. So, huwag natin kalimutan lagyan ng pangalan. Pangalanan natin siyang front view. At ganyan, gumawa ng isang detailed working drawing ng isang ballpen. Ayan. So, pakipasa po ang detailed working drawing sa tamang oras at sa tamang araw. Good day and God bless.